Pinagawa at iniwan namin ang aming sasakyan sa Musafa dito sa Abu Dhabi. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Maaga pa lang bumiyahin na kami papunta ng Musafa dahil ipapagawa ni Daddy Bino yung sasakyan at konti lang naman daw yung ipapagawa niya. Kaya ang sabi niya ay kakayanin daw matapos to within the day. Bali, iwan muna namin dun yung sasakyan ng isang buong araw. Tapos kami naman ay pupunta muna sa mall na malapit lang din dito habang hinihintay namin itong matapos. Pagdating nga namin sa shop kanina mga mi, chinek muna nila yung sasakyan tapos pinag-usapan nila Daddy Bino kung ano yung part na ipapagawa niya at kung gaano katagal yung proseso. Habang nakikipag-usap nga si Daddy Bino, kami naman naghanap na agad na masasakyan na taxi papunta sa mall dahil sobrang init na din talaga sa labas mga mi at buti na lang nasaktuhan na meron namang bakanting taxi kaya pinara na agad namin to. Medyo mahirap nga ang paghahanap ng bakanting taxi dito kasi sa looban ng Musafa to, kaya sinwerte talaga kami nung nakita namin na merong bakante. Pero wala din namang problema kung wala kasi madali lang din namang mag-book ng taxi dito. Kaya lang syempre maghihintay kami ng medyo matagal. Pagdating namin sa mall mga mi, unang ginawa namin ay humanap kami ng makakainan kasi medyo nagutom na rin kami dahil nag-breakfast kami kaninang mga bandang 8:30 pa ng umaga at ngayon nga 11 o'clock na kaya medyo nakaramdam na talaga kami ng gutom. Naglibot nga muna kami at nagtingin-tingin sa mga shop kahit wala naman talaga kaming balak bumili, parang window shopping ba? Habang nag-iikot nga kami, nagtitingin na nga rin kami ng resto kung saan ba masarap kumain at nakita nga namin tong Applebee's kaya dito na lang kami kakain. Umorder lang kami ng steak para sa aming dalawa ni Daddy Bino, tapos yung dalawang bata naman ay burger with fries kasi yun yung gusto nila, tapos shinare na lang namin sa kanila yung pagkain namin kasi medyo madami din naman yung serving. After namin kumain, nagpahinga lang kami saglit, tapos naglibot-libot na ulit kami at nakita nga namin tong arcade na puro VR yung laro kaya gustong subukan daw netong sila Ate Sam at Basti. Una nga nila sinubukan na itong roller coaster ride at nakakatawa nga sila mga mi kasi para silang mga labada na pinaikot sa washing machine kaya tawang-tawa talaga kami ni Daddy Bino habang pinapanood namin sila. Nakalimutan ko na nga lang kung magkano ba yung per ride nila kasi iba-iba yung prices ng VR per laro kaya hindi ko na talaga matandaan kaya sorry talaga mga mi. Nung natapos na nga sila sa roller coaster ride nila, ang sinubukan naman nila ay yung zombie game at pinanood nga din namin sila at ang sabi nga sa akin na Ate Sam ay maganda daw yung game. At parang totoo daw talaga yung mga zombie dun sa VR kaya habang naglalaro sila ay napapasigaw pa nga sila. Medyo mahaba-haba nga yung hihintayin namin bago matapos yung pagpapagawa namin dun sa sasakyan. Bale mga bandang 1 PM pa lang yan mga mi. Tapos yung sasakyan naman matatapos daw ng mga bandang 9 PM pa. O diba, sobrang tagal talaga kaya hinahayaan talaga namin silang maglaro para hindi na lang sila mainip. Ayaw na din naman na kasi naming umuwi kasi para hindi na kami magpabalik-balik pa kasi malayo yung Musafa sa city kung saan kami nakatira. Siguro nasa 30 minutes yung biyahe. At kung itataksi mo yon ay paniguradong mabubutas talaga yung bulsa mo sa papunta at pabalik. Kaya mas pinili na lang namin to para mas mag-enjoy naman yung dalawang bata habang namamasyal kami. Then, nung nagsawa na nga sila sa arcade, naisipan naman namin na iwan sila sa play area. Parang nasa 70 dirhams yata yung binayad namin each. Tapos, whole day na nga silang pwedeng iwanan doon. Safe naman doon kasi hindi nila palalabasin yung mga bata hanggat wala yung parents or sundo nila. At if ever naman na kailangan nila yung parents nila or sundo, ay tatawagan lang ng mga staff. Habang naglalaro nga yung mga bata, pumunta muna kami sa Tim Hortons ni Daddy Bino kasi gustong magkape ni Daddy dahil medyo nakakaramdam na nga siya ng antok. Tapos ako, umorder lang ng hot choco kasi medyo iniiwasan ko nga yung kape dahil nga dun sa nangyari sa akin na nagpalpitate ako recently dahil napasobra ako ng inom ng kape. Siguro, nagstay lang kami dito ng isang oras tapos binalikan namin yung mga bata para i-check sila kasi tinawagan kami ng mga staff na kailangan daw nila Ate Sam
at Bastin ng tubig kasi nauuhaw na daw sila. Bago nga kami bumalik doon, binilhan muna namin sila ng tubig sa may supermarket tapos dumiretso na din kami doon. After nga nag-aya na nga silang kumain kasi nagugutom na daw sila and buti na lang nasa kabila lang yung food court at umorder na lang kami ng burger. Mga bandang 8:30 na nga to ng gabi at medyo naiinip na din kami at pagod na din at halos makatulog na nga din kami sa lamesa sa sobrang antok. And finally, nung mga bandang 9 PM, tinawagan na din nung gumagawa ng sasakyan si Daddy Bino at ready na din daw yung sasakyan at pwede na tong kunin. Bali nag-taxi lang ulit kami pabalik dun sa shop kung saan namin iniwan yung sasakyan. Tapos pagkakuha namin, diretsong uwi na din kami. Yun lang, Momshi, masalama!